Awitin ba ang tumatawid ng ilang henerasyon at nananatiling makabuluhan lumipas man ang panahon, kagaya na lang ng awiting ito? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Ang kantang ito, hindi lang tumatak sa kamalayan nating mga Pilipino. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namasdan pati pagtulog mo. Tumagos din sa puso ng milyon-milyong tao sa iba't ibang panig ng mundo. Mahigit 30 milyong kopya nito ang naibenta sa mahigit 50 mga bansa at isinalin sa halos 30 mga lengguwahe. Ito ang hit song na Anak. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Isa sa mga dakilang obra ng itinuturing na icon ng OPM o Original Pinoy Music na si Ka Freddy Aguilar. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwan mo. Pero nitong Martes, ibinabana ng mga awit ang kanyang gitara. Si Ka Freddy pumanaw sa edad na 72 matapos magkaroon ng multiple organ failure. Alinsunod sa kanyang relihiyong Islam, si Ka Freddy agad na inilibing sa Manila Islamic South Cemetery. Siya parang naging idol, pangarap ng bawat musikero na maratingin narating niya. Kahit gaano siyang kataas na tao, talagang bababa siya sa mga, kahit sinong kausap niya. Malaking pagpasalamat sa kanya. Lumikha ka ng mga obra na tatatak habang buhay. Si Freddy Aguilar o Ferdinand Pascual Aguilar sa totoong buhay, tubong Santo Tomas sa Isabela, panganay sa magkakapatid. Kalaunan, lumuwas at nanirahan sila sa Santa Mesa sa Manila. Itong bahay ko. Ay, Manang! Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Kapit bahay namin sila ng araw. Tapos may, Manang, saan po yung skinita dito? Yung dati po dito. Dito yung dating skinita. Ganyang kalaki yung bahay namin sa Isabela kung saan ako pinanganak. Kasi na-disgrasya ang tatay ko. Inatake siya ng wild pig. Nabuhay nga siya pero naubos yung kayamanan niya. So from ganyang kalaking bahay sa Isabela namin, linipat na kami dito. Hindi raw naging maganda ang relasyon noon ni Ka Freddy sa kanyang ama, kaya nagrebelde siya. Yung tatay, ayaw niya ng mahabang buko. So since hindi kami magkasundo ng tatay, pag pula ng tatay, puti ako. Pag puti ng tatay, pula ako. So sabi niya, ang pangit ng buhok mo, ang haba-haba, lalo kung pinapahaba. Hindi rin daw nito sinuportahan ang kanyang hilig sa musika. Pag magde-dinner na kami, papahanap na siya ng tatay ko kasi ayaw nga ng tatay kung kulang kaming kumain. Matatagpuan mo siya sa kanto ng Puresa, tumutugtog sa kalye. Ang tatay ko naman magagalit at sasabihin, kanta ka ng kanta, hindi ka mapapakain yan. Bawal akong magpatugtog ng music. Kailangan lagi ka lang nag-aaral. Kung hindi ka nagbabasa ng libro, ang gusto ng tatay ko, tumutulong ka sa kabayan. Hindi magtugma yung gusto niya sa gusto ng tatay namin. Hanggang sa isang beses nag-away sila ng papa ko. Lumaya siya, dala yung gitara niya. Hanggang sa napadpad na siya sa Magsaysay, Olongapo. Adopted son ng Olongapo ang turing kay Ka Freddy. Katunayan, pinatayuan pa siya roon ng rebulto. Tigil namin sa kanya, tiga Olongapo rin. Mahal niya ang Olongapo. He always comes here. He promotes Olongapo. Sa lugar kasing ito, unti-unting binuo ni Ka Freddy ang pangarap niyang maging musikero. Kasi nung araw, tabi-tabi ang mga klab. Para akong umaakit sa langit. Dito rin daw ipinanganak ang kantang nagsimula ng lahat, ang Anak. Ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, namasdan pati pagtulog mo.
homesick ako sa family kasi nasa Olonga po ako. Paano ba ako napadpad dito? Ganun. So nag-flashback. Tapos nagsulat ako. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Hindi pala maganda yung paglaki ko kako. Imbis na naging masunurin akong anak, naging suway akong anak. At ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? Sabi ko, pa, meron akong kantang nagawa, basahin mo. Tapos binasa niya. Nung mabasa niya yung lyrics ng anak, parang gusto niya umiyak. Tapos niyakap niya akong ganun. Ako yun nagsisisi ako din ng mga kalokohan ko kaya ginawa ko. Sabi niya, yan, nakakaintindi ka na ng buhay. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Ang awiting anak isinali ng folk singer sa singing contest ng Metropop kung saan ito naging finalist. Ang kantang Kay Ganda ng Ating Musika ni Ryan Cayabyab ang nagwagi. Pero ang inakalang katapusan na, siya palang simula ng isang alamat dahil ang anak nabigyan ng pagkakataong mai-record. Hanggang ito'y naging global hit na nasundan ng iba pang mga kanta gaya ng Magdalena, Bayan Ko, Bulag, Pipi at Bingi na lahat sumasalamin sa buhay nating mga Pilipino. Nung 9 years old ako, may concert sa Philsite. Since super fan din ng mami ko ni Ka Freddy, nagpunta kami dun. Sa harap talaga mismo kami. Pinagaw niya yung sombrero niyang palos. Inagaw sa akin. Tantrum ako, umiyak ako. Nakita ng Ka Freddy. Hininto niya yung kanta niya. Nagpunta siya sa backstage, pinatawag kami mag-ina. Taong 1973, si Ka Freddy ikinasal sa kanyang nobya na si Josephine. Nabiyayaan sila ng 4 na anak na nakamana raw ng kanyang talento. Ang mga anak niyang sina Jericho at Jonan naging kasakasama niya pa noon sa banda. Binayaan lang na kami gawin yung gusto namin. Hanggang sa ngayon, pag ayan na medyo may mga nagagawa na kaming kanta. Gusto kanya mamuhay sarili mong pananaw. So yun yung nakuha namin sa kanya. Habang ang bunso niyang si Megan, naging singer din katulad niya. Nagre-recording ako ng mga bagong compositions ko doon sa aking tape recorder sa bahay. Laging nasa tabi ko yan si Megan. No? Pagka kumakanta na ako, tapos hindi pa siya nakakapagsalita, nag-aham siya doon sa likod. Pinabayaan niya ako sa music room ko kasi alam niya yun ang gusto ko. Yun ang parang panalo sa tatay ko kasi nga he supported me no matter what. Pero ang pagsasama ni na Freddy at Josephine na uwi sa hiwalayan, naging bukas din sa publiko ang pagkakaroon ng lamat sa pagitan ng relasyon ni Freddy at ng kanyang mga anak. Naging kontrobersyal din ang mga awit noong 2013 nung lumantad ito sa relasyon niya sa kanyang nobyang si Jovi na edad 16 anyos habang siya'y 60 na. Siyempre, yung mga mata ng tao, mainit. At that time, ang sinasabi ng people of the Philippines against Freddy Aguilar was that's statutory rape. So, siyempre, ang pangit tingnan kasi Freddy Aguilar yan. Diba? Pero may puso din na i-inlove nagmamahal. Sa isang concert daw sa Mindoro nakilala ni Ka Freddy si Jovi. Doon nagsimula ang kanilang ugnayan. Tingin ko talaga personally is early 20s. Sabi niya 16. Akala ko nagbibiro lang siya dun sa 16. Naku, tawagan mo kaagad ang nanay tatay mo. Sabihin mo na mahal na natin ang isa't isa. So, napatunayan ko naman kay Babe na magmula nung kami, hindi naman ako tumitingin sa ibang babae. Kung pahintulutan ako ng Panginoon, siya yung gusto ko makasama hanggang sa bawian ako ng buhay. Si Ka Freddy, kinalaunan, nagpa-convert na maging Muslim. Para sa kanya, parang yung May-December affair na yon, wala namang dapat hahadlang kasi pagmamahalan nila yun eh. So dahil mahal din niya, pinakasalan niya in Muslim rites. Love you. Love you. Ang swerte-swerte ko talaga sa asawa ko. Taong 2018 naman, napabalitang nasunog ang tahanan ni Ka Freddy sa Quezon City. Gitara ako doon, tapos mamaya may pumuputok na para. Nakita ko na lang yung bandang ceiling umaapoy na hanggang doon sa may hagdanan namin. Kabilang sa mga nasunog ang kanyang music room kung saan nakadisplay ang mga pinakainingatan niyang original records at koleksyon ng mamahaling mga gitara. At least walang nasaktan. Kaya lang yung mga gamit namin talagang tupok, pati yung mga original na mga gold record and
And all my awards, lahat, everything, walang natira. Sa paglipas ng mga taon, naging konektado ang pangalan ni Freddy Aguilar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kumanta pa nga si Ka Freddy sa inauguration ni Duterte noong 2016. Inendorso rin ni Duterte ang kandidatura ni Ka Freddy sa Senado noong eleksyon ng 2019. Vote for Freddy Aguilar. Bagamat hindi ito nagwagi ang kanyang dating imahe bilang boses ng masa na bahira ng politika. Gayunman, hindi maitatanggi ang naging ambag ng isang Freddy Aguilar sa ating musika. Ayon sa bunsong kapatid ni Ka Freddy na si Tess, multiple organ failure at cardiac arrest ang ikinamatay ng kanyang kuya. Last year pa dapat siya magpapa-angiogram and angioplasty. Tigas ulo. Ang ginawa, tumakas, pumunta ng Amerika. Hindi niya tinuloy. Pero nito raw May 12, isinugod sa ospital si Ka Freddy. He almost collapsed. Sinusumpong na yung kidney, yung baga, mababa yung oxygen count, tapos yung kanyang puso, yung bara, nagsama-sama na yon hanggang sa madialysis siya. Hindi na nag-work yun. He had cardiac arrest during dialysis. Iniisip ko, Lord, talaga ba? Ito na ba yun? We were begging for him to come back kasi nagpa-flatline, babalik. Sabi namin, wag na try. Diba, kung ayaw niya na talaga, bibigay na namin siya sa taas. Yun lang. Alinsunod sa Islamic rites, si Ka Freddy agad inilibing. Saxophone player ni Freddy Aguilar for 20 years. I mean, we're very close. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ako nakakatulong na maayos. Wala nang kapalit yan eh. So, it's a big loss, you know. Parang nakulangan na naman ang haligi. Freddy kasi ang lakas ng kanyang influence bilang songwriter. He will be a great loss to the industry, but we move on, you know, and he will be remembered for his music. Pero kung may ipagpapasalamat man ang mga naulila niya, yan ay ang nagkapatawaran daw sila ng anak niyang si Megan bago ito namatay. Nangingiba po pa rin yung pagiging tatay eh. So, kahit na anong sabihin, babalik at babalik ang anak niya sa kanya, tatanggapin niya. At ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? Sila ni Megan, kung away bati, nagbati sila with an agreement nga na magpapagamot si Megan. Okay na sila. Mamimiss namin siya sobra, di ba? Sana makatawid siya kung saan siya dapat pumunta na may kapayapaan. May tunay na pagmamahal. Gusto ko din magpasalamat sa kuya ko kasi kung ano yung narating niya, naambunan din naman kasi kami. Him becoming Freddy Aguilar was also our way to achieve what we have become. Hindi ko ibinababa sa pedestal yung paggalang ko sa kuya ko. Forever yun. At ang iyong mga matay, biglang lumuha nang di mo napapansin. Hindi kailanman maikakaila ang laki ng kontribusyon ni Freddy Aguilar sa mundo ng OPM. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Higit sa pagiging isang music icon, si Ka Freddy isang asawa, kapatid, ama, at isang anak. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali.